Kabanata 2. Naglalakad si Irene sa loob ng isang malaking department store. Namimili siya ng mga kakailanganing gamit. Ganito talaga siya kapag nagsa-shopping. Napakarami niyang binibili. Gusto niya kasi na isang lakaran na lamang. Marami siyang mga bagay na inaasikaso. Kaya naman importante ang takbo ng bawat oras. Si Irene ay 25 years old na. Isang maganda at sopistikadang babae. Isa siyang junior executive sa isang malaking kumpanya sa Makati. Mabilis ang kanyang naging promotion sa opisinang pinapasukan dahil sa angking kasipagan at dedikasyon. Ang dating Irene na gusgusin, sira-sira ang damit, walang tsinelas na nagtatakbo sa kadiliman na waring may tinatakasan, ay ibang-iba na ngayon. Maayos na ang kilos. Mataas ang kumpiyansa sa sarili. At alam na kung papaanong makakamit ang mga pangarap na pinagsusumikapan at inaasam-asam. Ang dalagay nakasuot ng pantalon na tinernuhan ng mamahaling blusa at blazer. Mataas ang takong ng sapatos, kaya naman lalong naging smarte at kagalang-galang ang dating. Mukha siyang aristokrata. Mukha siyang modelo na galing sa isang mayamang pamilya. May kaya namang talaga sa buhay si Irene. Bukod sa trabaho, mayroon din siyang negosyong pinatatakbo. Mahusay siyang humawak ng tao, kaya naman maganda ang pasok ng pera sa kanya. Walang pamilyang inaalala, kaya nabibili niyang lahat ang gusto at maibigan. Si Irene ay mahiligin sa damit at abubot sa katawan. Kung ano-ano ang kanyang binibili. Kanina pa siya paikot-ikot sa department store. Bawat magustuhan ay kinukuha. Marami siyang pera, kaya hindi siya natatakot kahit abutin ng malaking halaga ang kanyang mga napili. Mayroon na siyang ilang pirasong dala-dala, pang-formal at pang-opisina. Umikot pa si Irene at may natipuhan na naman na agad niyang kinuha sa rack. Moderno ang mga ito at maiigsi, kaya sexy ang dating. Nagmulungan ang mga sales lady sa department store habang nagsusukat si Irene sa fitting room. Ang ganda niya, no? Baka model. Ang dami niyang nagustuhan, siguradong mayaman yan. Nasa itsura naman eh. Diyos ko, sana maging ganoon rin ang mukha ko. Hay nako, huwag ka nang mangarap at wala ka ng pag-asa. Matapos magsukat, nagpunta si Irene sa makeup section at pumili siya ng iba't ibang klase ng pampaganda. Kumuha rin siya ng iba't ibang kulay ng lipstick. Binayaran ni Irene ang kinuha sa cashier. Bank card ang ginamit para hindi na niya kailangan pang magdala ng cash sa bulsa. Pagkalabas ng department store, sumakay si Irene sa kanyang kotse na nakaparada sa parking lot. Latest model ito ng Honda Civic. Berde ang kulay. Kabibili niya lamang, kaya excited siyang gamitin. Ang dalawang dating kotse kasalukuyang nakaparada sa garahe ng kanyang bahay. Nagpunta si Irene sa isang tindahan ng wig at pumili ng iba't ibang klase. Regular customer na, kaya kilala na siya ng may-ari. Kumuha siya ng mga fashionable wigs na iba-iba ang kulay. Matapos bayaran ang mga items, muli siyang sumakay sa kotse at binagtas ang kahabaan ng Makati Avenue. Uuwi muna siya. Malayo-layo na ang natatakbo ng kotse nang biglang mag-stop ang signal light. Inapakan ng dalaga ang brake at nilagay ang kambyo sa neutral nang bigla siyang gulantangin ng isang malakas ng bangga. Ay! Dali-daling lumabas si Irene upang tingnan ang naging pinsala ng sasakyan.
Napakunot noo dahil yupi-yupi ang likuran. Basag ang taillight at may malaking wasak ang compartment. Nako miss, pasensya na kayo. Isang lalaki ang lumapit at abot-abot ang hingi ng paumanhin. Pasensya? Tingnan mo nga ang ginawa mo. Inis na inis si Irene. Walang masabi ang lalaki na nagkakamot ng ulo. Alam mo bang kabibili ko lang ng coaching yan nung isang linggo? Ngayon sira na kaagad. Nakita mo na kasing red na yung signal, dumiretso ka pa rin. Miss, hindi ko talaga sinasadya. Puyat na puyat kasi ko. Ilang oras pa lang ang tulog ko. Nahihilo pa talaga ako. Huwag kang mag-alala, babayaran ko na lang yung nasira. Kahit bayaran mo pa yan, syempre may damage na. Hindi na mababalik sa dati. Pinagmasdan ni Irene ang lalaki na nooy pinupunasan ng hawak na panyo ang mukhang pawis na pawis. Nangangalumata ito at halatangang puyat. Nag-umpisa ng bumusina ang mga sasakyan sa kanilang likuran, kaya nagdesisyon na ang dalaga. Sige na, ano pa nga ba ang magagawa ko? Kahit kasi magngangawa pa si Irene, ay hindi na rin maibabalik ang pangyayari. Isa pa'y aksidente lamang talaga, at alam niyang hindi ito sinasadya ng lalaki. Miss, salamat ha. Nakangiti ang lalaki na ikinatawa na rin ni Irene. Mukha kasi itong kengkoy habang nagpapaliwanag kanina. Dinala ng dalawa ang kotse sa talyer. Aabutin siguro ng isang linggo bago matapos i-repair ang lahat ng napinsala. Kain muna tayo sa labas. Yaya ng lalaki. Medyo atubili pa nga ito at parang tinatansya muna kung galit pa rin si Irene. Wag na, hindi naman ako nagugutom. Baka naman nahihiya ka lang. Wag kang mag-alala, ililibre kita. Hindi, wala talaga akong hilig kumain sa labas. Mas gusto ko pa yung luto ng katulong ko sa bahay. Ihahatid na lang kita sa inyo, kung pwede. O di sige. Sinabi ni Irene ang eksaktong address at habang tumatakbo ang sasakyan, panay ang sulyap ng lalaki. Tumitingin ito sa salamin para siya makita. Si Irene ay patay mali siya lamang, pero kanina pa niya napapansin ang mga panakaw na titig nito. Walang kibuan ang dalawa at parang nagpapakiramdaman. Nag-iisip kung ano ang dapat na sabihin. Si Irene ang bumasag ng katahimikan. Bakit ba nagmamadali ka kanina? May hinahabol ka ba? Hindi, nahihilo lang talaga ako. Kumukunot noon na nga ang noo ko habang nagdadrive. Ang gulat ko, akala ko nga malaking truck na yung bumangga sa akin. Hindi ko kasi napansin. Bumilis na pala yung speed ko. Dapat siguro sumali ka sa mga karera ng kotse. Ngumiti ang lalaki. Sorry uli ha. Okay na yon. Yun lang at pareho na namang natahimik ang dalawa habang binabagtas ng sasakyan ang kahabaan ng kalsada. Pagkarating sa gate ng bahay ni Irene, napamulagat na kaagad ang lalaki. Sa labas pa lamang ay kitang-kita na niya ang class na tirahan. Ang ganda ng bahay mo. Sus, ano namang maganda riyan? Siguro ang mahal ng paggawa dyan. Hindi naman. Pagkapasok sa loob, ay muling humanga ang lalaki. Eleganteng-elegante ang ayos ng mga gamit at mukhang mamahalin ang mga muebles. Halatang mayroong taste ang taong nakatira. Para akong nasa loob ng isang 5-star hotel. Upo na muna.
Nakangiting sambit ng dalaga. Naupo ang binata sa isang mahabang sofa, habang patuloy na iginagala ang tingin sa buong kabahayan. Pumunta si Irene sa kusina at nagtimpla ng isang tasa ng imported na kape. Ilang sandali lamang at muli nang nakabalik ang dalaga. "Oh, magkape ka muna para mawala yung pagkahilo mo." Napangiti ang lalaki. "Hindi pa nga pala tayo nagkakakilala. Ako si Jimmy Del Valle, psychiatrist ako." Iniabot ng lalaki ang palad. Nawala na ang hiyang nararamdaman niya kanina. Kumamay ang dalaga. Isa pa palang doktor ang bumangga sa kanya. "Ako si Irene Zamora. Junior executive ako sa Makati. Sorry uli ha, baka masyado kang naistorbo." "Wala na yon, wala tayong magagawa. Aksidente yon." Muling napatitig si Jimmy kay Irene. Mas lalo pala itong maganda kung malapitan. "Saan nagtatrabaho ang mister mo?" "Wala akong asawa." "Sinong kasama mo rito sa bahay?" "Yung 2 katulong ko." "Saan nakatira ang parent mo at mga kapatid?" "Wala akong magulang at kapatid." Naging madalas ang ginawang pagtalaw ni Jimmy. "Oh, hindi ba ayos na ang kotse ko? Bakit pinupuntahan mo pa rin ako dito?" "Hindi naman yung kotse mo ang pinunta ko rito. Masama ba kung gusto kitang makita?" Natawa ang dalaga sa kakornihan ng binata. Hindi niya akalain na masasabi ito ng isang doktor. "Baka magalit ang asawa mo sa ginagawa mo." "Wala naman akong asawa, binata ako." "Maniwala naman ako sa'yo. Kayo namang mga lalaki, kapag nasa labas, puro kayo mga binata." "Hindi ako nagbibiro, single pa talaga ako." "Baka magalit ang girlfriend mo." "Wala rin akong girlfriend." "Walang asawa? Tapos wala ring girlfriend? Bola na yan ha." "Hindi ako nambobola. May girlfriend ako noon pero wala na ngayon." "Bakit? Anong nangyari sa inyo ng girlfriend mo?" "Siguro hindi lang talaga kami compatible. Mabuti nga yun, maaga naming nalaman na hindi pala kami bagay. Mahirap kasi yung kung kailang mag-asawa na kayo tsaka nyo lang malalaman ang ugali nyong dalawa. Baka sa hiwalayan lang mapunta." Tumango si Irene, tanda ng pagsang-ayon. "Ikaw, kumusta naman kayo ng boyfriend mo?" "Wala naman akong boyfriend eh." "Mukhang bola rin yan ha?" "Uy, hindi ah." "Pero dati meron?" "Wala rin." Nagtataka si Jimmy. "Ano? Pwede ba naman yun?" "Oo, pwede." "Kahit minsan hindi ka pa nagkakaroon?" "Hindi." Nahihiyaman si Irene pero ang totoo. "Bakit ganoon?" "Ewan ko, ganoon eh." Si Irene ay napakapihikan sa lalaki. Sa edad niyang 25 years old, ay hindi pa niya naranasan na makipagnobyo. Madalas nga siyang natutokso sa kanilang opisina na baka maiwanan siya sa biyahe. Bata pa naman siya kung tutuusin, pero ang mga kaopisina niya kasi walang nababalitaan na naging kasintahan niya. Marami din naman siyang naging manliligaw. Sa tipo at itsura ni Irene, hindi siya mauubusan ng tagahanga. Pero ewan ba niya? Kahit isa man, wala siyang magustuhan at matipuhan. May mga panahon pa nga na halos mapuno ng iba't ibang uri ng bulaklak ang kanyang bahay. Karamihan ng mga manunuyo ay mga negosyante o
o dili kaya'y mga anak mayaman at may mga sinabi. Pero wala talaga siyang damdamin isa man sa mga ito. Hindi nga maintindihan ni Irene kung bakit ganoon ang kanyang ugali. Kung bakit ganoon siya kapili. Matuba ang kanyang puso at hindi man lang siya marunong umibig at magkagusto. Ano-ano bang katangian ang hinahanap niya sa isang lalaki para magustuhan niya? Dapat ba'y isang mayaman, gwapo o kaya'y matalino? Hindi niya alam at maging siya'y nagtataka kung bakit ganon ang personalidad niya. Tuloy ang usapan ng dalawa. Kung wala ka pang boyfriend, di may pag-asa pala ako. Si Jimmy. Ha? Sabi ko, may pag-asa pala ako. Bakit? Nanliligaw ka ba? Oo sana, kung pwede. Iniba ni Irene ang usapan. Alam mo, hindi ka mukhang psychiatrist. Ang alam ko kasing mga psychiatrist, yung matatanda na at medyo weird. Bakit? Hindi ba weird ang dating ko? Hindi, mukha kang mati ni Idol. Talaga ha? Talagang talaga. E di ibig palang sabihin, nagwagwapuhan ka sa akin. Oo. Hindi naman nagsisinungaling si Irene dahil magandang lalaki talaga si Jimmy. Matikas ito, kahit nga nung unang kita niya pa lamang sa binata. Nangangalumata dahil puyat pero bakas ang kagwapuhan. Kahit siguro sino pang babae ay mapapaibig nito. Mahirap ba ang trabaho ng psychiatrist? Si Irene. Hindi naman. Bata pa kasi ko, gusto ko na talagang maging doktor. Ito rin ang pangarap ng parents ko. Kaya nga tuwang-tuwa sila nang makatapos ako. Pero bakit psychiatrist ang kinuha mong specialty? Iba kasi ang psychiatry. Para bang masyadong interesting? Iba't ibang klase ng personality ng mga pasyente ang ma-encounter mo. Ano-ano ba klase ng pasyente meron ka? Puro ba mga mental cases? Hindi naman. Kadalasan nga puro mga emotional cases ang hinahawakan ko. Emotional cases? Yung mga problemang tungkol sa damdamin. Problema tungkol sa love life? Biro ni Irene. Pwede rin. Karamihan sa mga pasyente ko, puro mayayaman. Yung iba kasi, naghahanap lang ng makakausap. Yung mapaghihingahan ng sama ng loob. Yung emotional release. Alam mo naman ang mayayaman, ang problema ng mga yan kadalasan ay tungkol sa pera. Problema tungkol sa pera? Di pwede ka rin palang utangan. Biro uli ni Irene. Hindi naman. Ang mayayaman kasi, dahil sobra-sobra ang pera, kaya parang hindi sila sanay mag-handle ng mga emotional problems. Hindi katulad ng mga mahihirap. Sanay sila sa buhay, kaya ang isip nila ay nakatuon sa pang-araw-araw na ikabubuhay nila. Naisip na Irene na maswerte pala siya. Galing siya sa hirap at kaya niyang harapin anumang problemang dumarating. Pero kaya nga ba niya? O pinalalabas niya lang na kaya niya? Oh, bakit bigla kang natigilan? Tanong ni Jimmy. Ha? Wala naman. Naisip ko lang na interesting pala ang trabaho mo. Sa susunod, baka pwede kong magpakonsulta sa'yo. Aba, oo. Magkano naman ang singil mo sa akin? Basta ikaw, libre na. Sinabi mo yan ha? Gusto mo, bukas na bukas din, pwede ka nang magpunta sa klinik ko. Ilang oras ba tumatagal ang session ng bawat pasyente? Depende sa kaso at bigat ng problema. Magpagamot kaya ako sa'yo? Matatagalan kaya bago ako gumaling?
Seryoso ka ba? Hindi, nagbibiro lang ako. Nang gabing yon, hindi makatulog ang dalaga. Pabiling-biling siya sa pagkakahiga. Kahit pumikit siya'y mukha ni Jimmy ang nakikita. May kung anong damdaming namumuo sa dibdib para sa binata. Pero sa kung anong kadahilanan ay pinipigilan niya. Pero kakaiba si Jimmy sa lahat ng lalaking nakilala niya. Kahit iwaglit niya sa isip ang pangalan nito'y hindi niya magawa. Pagkos, parang lalong nahuhulog ang kalooban niya rito. Umagos ang luha sa pisngi ng dalaga. Ito'y hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng kasiyahan. Para bang naisip niya lamang si Jimmy ay gumaganda na ang paligid niya. Para bang nagsisilbing inspirasyon ang binata sa araw-araw niyang pagpapursige at pagsisighay. Alam niyang si Jimmy na ang magiging katuparan ng kanyang mga pangarap. Para saan ba ang pagsusumikap niya sa buhay? Ang ginagawa niyang pagtatrabaho kung wala din naman siyang makakasama para lasapin ang tamis ng kanyang mga tagumpay.